Okay, so good morning, good afternoon, and good evening sa lahat. No? Magandang araw po sa inyong lahat. And now, it's me again, Angel Whisper 11. Maghahatid po sa inyo ng love reading po this time. Okay? So, gagamit po tayo ng 3 decks, no? One is tarot and the rest is oracle. So, titingnan po natin kung bubunot po tayo or gagamit po tayo ng ating Angel Whisper 11 oracle card, which is yung handwritten ko po, no? So, titingnan po natin yan kung tayo ay bubunot po niyan. Okay? So now is gusto ko po muna magpasalamat, no, dahil may mga new subscribers po tayo. So maraming salamat po sa lahat ng mga new subscribers and talaga naman po mga naka-resonate sa ating last upload. And mali. And now, kaya po arrange ko lang po ito. Ano pa ba? And sa mga nag-comments din po, no, maraming salamat po sa mga mayroon po akong mga talagang masugid taga-subaybay. Maraming salamat po. Kilala nyo na po kung sino yan. And sa mga nag-walk-ins po ngayon, maraming salamat po. Kilala nyo rin yan for sure kasi mga subscribers ko din po yan. So maraming salamat po sa mga nag-walk-ins, sa nagpa-heal and nagpa-reading. And sa mga nag-online, online, ano din po, tarot. No, wala po akong online healing ngayon na na-accept. No, so ano pa ba? So ito po is love reading, no. So sa mga makaka-resonate po, no, please do subscribe. Paki-click po ang subscribe button, then paki-like and share din po, and paki-push na rin po yung or click yung notification bell po natin para po lagi po kayong updated sa ating channel, sa ating YouTube channel na Angel Whisper 11. Okay? So now is nakakapag-pray na naman po ako for our decks, no, para po makapagbigay po ng messages po sa inyo. From divine pa rin po tayo kukuha, no, para po masolusyonan o mabigyan po ng kasagutan ng lahat ng katanungan nyo pagdating po sa pag-ibig. Okay? So sa pag-ibig naman po tayo ngayon. So gagamit po tayo ng heal yourself reading cards, no? And yung isa is, ba't ganun? Hindi ko makita yung box nito. Alam ko tinabik. Ay, ito pala. Okay, and the Romance Angels Oracle cards. Okay, so tingin ko kailangan ko po munang gumamit ng syempre, ito po muna, no, ng ating Romance Camerot. Okay, so dito muna tong ating card. Okay, and this one. Yan. Okay. So, sa mga gusto pong mag-avail ng Oracle cards, available pa rin po siya, no? And thank you po doon sa mga umorders, no? And some of them, no, is talaga namang napapagana po nila. Congratulations. At least, nagkasundo na po kayo ng Oracle cards, no? Maraming salamat po at nagkasundo rin kayo, no? So, unti-unti na po yan. Unti-unti na. Okay? So, sa susunod, tarot na ako ang gagamitin nyo. Pero, hayaan nyo po muna, magkaroon po muna kayo ng connection yan. Okay? So, yung naka-release po na card ko ngayon is yun yung first batch. Yun po yung kauna-unahan kong ginawa na kinopya ko lang din po dun sa mga binibenta ko po. Okay? Talagang binibenta. Ano. Pero yun po totoo eh. Okay? So, now, hingi po tayo ng mensahe sa ating divine. Okay. So, andito na sila. So, kailangan na po natin ng shuffle of cards. Okay, pwede po ako ng mensahe para po sa ating collective. So, may tatalsikan na naman yung mga baraha ko. Ba, parang walang mensahe. Parang ayaw ng love reading. Parang gusto spiritual. Pero later mag-spiritual din ako. Ayun. Okay, so meron na pong isa. True love. This is the romance of a lifetime. O, see? So, yan. So, ayan po ang inyong first deck, no? So, this is the romance of a lifetime. True love. So, now, wag ka nang mag-isip, no? Or wag ka nang parang pagdudahan pa para dito sa person, no? Kung ito ba is totoong intention sa'yo or eme-eme lang, yung tipong
sinacharot-charot ka lang, gano'n. Alam niyo yung parang fling-fling lang, baka mamaya iniisip mo na pinapasakay ka lang nitong person mo, gano'n, or baka mamaya meron lang gusto sa'yo, kaya gano'n. Hindi, no? Kasi dito is totoo ang intention niya sa'yo, mahal na mahal ka niyan, no? And well respected ka daw, kaya dapat ka lang na mahalin at bigyan, and you deserve, no, you deserve true love, no? Kaya wag mo na siyang pag-isipan ng hindi maganda, kasi talagang kung right intention rin lang ang hinahanap mo at respeto, no, is kayang ibigay nitong person mo. Ayun ang sinasabi ko, mamamatay na naman ang kandila ko, sabi ko ni pak. Okay, so we have to release your ex, no? Release your ex. The time has come to clear your energy, no? So kung meron mang ano, no, kung galing ka sa isang breakup, sa isang masalimuot na relasyon, no? Wait lang. Yan. Kung ikaw ay galing sa isang masalimuot na relasyon, no, is better na i-release mo na siya, kasi ito rin yung nakakapagpabigat ng energy mo, no? Dito rin siya parang nagkakaroon ka ng confusion, ano, kasi nga parang nagkaroon ka ng trauma dun sa ex mo, no? Nagkaroon ka nagkaroon ka ng trauma, kaya parang lahat na lang ng lalaki sa'yo or lahat na lang ng babae sa'yo is parang iisa lang ang tingin mo, nalolokohin ka lang, napaiikutin ka lang, napaaasahin ka lang, yung mga ganyan. Hindi naman lahat, no? So this time is yung intention naman sa'yo nitong person mo is talagang true lalay, no? So bigyan mo naman siya ng chance, no? Parang kasi dito parang medyo aloof ka, medyo parang hindi mo siya masyadong binibigyan ng pansin, no? Yung ganun. So try to give him or her a chance, no, to prove na talagang true yung intention niya sa'yo. Ganun. Okay? Kasi talagang pag hindi mo ni-release yung ex mo, parang yun at yun pa rin nababalik sa'yo, eh. Parang lahat na lang ng tingin mo sa tao or sa nagmamahal sa'yo or nakapaligid sa'yo is parang tingin mo fake lahat yung damdamin, yung ganon. Okay? So we have the passion. Ayun, sabi ko ni. And the trust. Okay? So since dalawa yan na lumabas, so iusod lang po natin to ng konti, no? Yan. So yung passion dito is allow your heart and soul to sing with joy, no? So i-allow mo yung sarili mo sumaya naman, may goodness. Wag mong itago yung feelings mo sa yung feelings mo sa. Okay? So i-allow mo or i-welcome mo naman. Wag mo namang isarado yung puso mo, no? Kailangan i-accept mo yung feelings nung etong new relationship mo. Huwag mong hayaang mawala, kasi hindi siya katulad ng ex mo na binigyan ka ng parang pinasakay ka lang, no? Hindi siya katulad ng ganon. And yung trust, no, sinasabi dito na this situation is calling for you to have faith. This time is kailangan mo ng trust. Actually, kailangan mo talaga ng trust, no? Actually, kung halimbawang papasok ka sa relasyon, kung wala ka namang trust, is hindi rin siya alam mo yun, hindi rin parang wala lang, no? Parang walang kwenta kung papasok ka sa isang relasyon na wala namang trust. Kailangan talaga pagka pumasok ka sa isang relationship, no? Even nga sa friends, 'di ba? Even sa kaibigan, hindi lang sa partner or sa boyfriend, girlfriend. Kailangan talaga may trust. Though talagang pagdating sa mga lalo na sa love is talaga may mga trust issues, lalo na kung galing ka sa isang masalimuot na relasyon, no? But then kailangan bigyan mo siya ng chance, okay? So yung card mo na dito, collective, ang nagsasalita sa iyo. Nabigyan mo ng trust, i-welcome mo siya, and i-release mo na yung ex mo. Kasi talagang, again, talagang true naman yung intention niya sa iyo, okay? So wala ka nang dapat alalahanin. Okay, and we have the religious factors. So your love life is influenced by your religious upbringing, spiritual path. Wow! Ang bongga. Isipin mo yon, love reading na to, pinasok pa rin ng spiritual. 'Di ba? So dito is hiniling mo na to kay God, no? Hiniling mo na to na parang alam mo yung pagod ka na, kasi nga ilang beses ka na rin niloloko, no? Ilang beses ka rin nagkaroon ng heartbreak, ng pain, ng sorrows, no? Ng sadness.
to the max, no? So this time is talaga humingi ka na ng tulong kay God na, God, please, bigyan nyo na po ako ng karapat-dapat na tao na mamahalin ko habang buhay. Then, ayan na, isinerve na sa'yo ni God, no? So, kaya andyan na yung sinasabi dito na true love sa first deck mo, 'di ba? Yan na yun, pakakawalan mo pa ba to? No? Yan na yun eh. Isipin nyo yun, no? Pinasok pa rin tayo na spiritual. Love na love ako talaga ni God. Love you. Love you po. Ayan. Okay, so, let's see. Kukuha pa po tayo ng mga 3 cards na lang. 3 cards. So, wala ka nang dapat isipin kasi yan na yung binigay sa'yo ni God. Huwag mo lang pagdudahan. Okay? So, this is your divine. Okay? So, worth waiting for. Oh, 'di ba? Talagang alam mo magkabuntot lang sila, no? Worth waiting for. So this is a divine timing. No, divine timing is at work in your love life. So talagang this is God's perfect time, no, na binigay sa iyo kung sino yung person mo. Galing kay God 'yan. Na sinend sa iyo. No, hiniling mo 'yan, minanifest mo 'yan. So ayan na. So, all you have to do is to release your ex para talagang ma-feel mo kung gaano katotoo yung intention nitong person mo sa'yo. Okay? Kasi pagka si God na ang nagbigay sa'yo, meaning talagang siya na yung the one sa'yo. Diba? Pak. Okay, so we have 2 cards. Soulmate. O, diba? Soulmate mo na siya. And this could be the one. See, kasasabi ko lang, oh, thank you Holy Spirit, love you, thank you po. Ayan, so, siya yung soulmate. Yes, this is your soulmate, diba? Kasi, divine timing, si God ang nagbigay niyan eh. No? So, this is your soulmate na talaga. And this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. See? Kasi nga, winish mo siya eh. Oh, got it? Diba? So, ano pa ba? Mayroon pa ba akong dapat sabihin? Meron pa ba ako dapat na banggitin? Parang wala na. Parang klaro na to eh. No? So, okay. Sasabihin ko ulit from the start. No? So, you have the true love. Kailangan mong i-release si ex mo. No? Kasi, yung passion dito is andoon. No? Nakikita mo naman eh. Allow your heart and soul to sing with joy. Kasi naando naman yung love mo sa kanya, pero medyo discreet, alam mo yon, yung parang hindi mo ma-show, no, kasi nga meron ka mga trust issues, no, meron trust, no, pero wag mong wag mong intindihin kasi sinasabi rin dito, this situation calling for you to have faith. Okay, so kailangan mong ibigay yung trust dito sa person mo, no, and your love is religious factors, no, so your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. So meaning talagang parang ito rin yung nung nagkahiwalay kayo nitong ex mo na kailangan mong i-release is nagkaroon ka ng talagang hiniling mo na kay God na nagpray, no, or everyday, no, nawa ibigay na sa'yo. Then worth waiting for is binigay na sa'yo ito ng divine, binigay na ito sa'yo ni God, and hindi lang siya basta love, no? Hindi lang ba siya true love mo? Hindi lang nag-send sa'yo si God ng person para mahalin mo, kundi siya yung soulmate mo, no? Ito yung soulmate mo, no? And this could be the one, no? So you've already met the romantic partner you seek. So ito na yung hinahanap mo. Pakakawalan mo pa ba to, collective? No? Kasi ito is na nga ando na yung divine timing, no? This is worth waiting for. So wala ka nang dapat na i-question or what, no? Okay? So, tingnan natin kung paano mo ba mahihil, no? Paano ba mahihil yung past, no? Tingnan natin. But then, happy ako dito sa'yo kasi, alam mo yun, ay, ang ganda ng love reading. Kasi talagang, after mo masaktan ng bonggang-bongga doon sa ex mo is, eto na, binigyan ka kagad ng kasagutan ni God about your mga wishes, no, and yung mga minanifest mo, andito na, binigyan, ay, sorry naman, bumagsak, sorry po, may nagagalit, sorry naman, okay, so, ayan, okay, so,
Uulitin po natin ang pag-shuffle kasi tinamaan ng card. Tinamaan na aking yell phone. Okay. Buti nilang di nakat. Thank you po, Holy Spirit. Hindi po nakat kahit na tumaob yung aking cellphone. Walang po tayo ng 3 cards dito sa healing cards natin. Alam niyo po kasi yung litang table ko dito sa room, sobrang liit. Okay. So, meron tayong self-sabotage and Phoenix Rising. Wait. Okay, sa self-sabotage, no, yun yung sinasabi ko kung paano mo ba i-release yung ex mo, no. So, wag mo nang anuhin yung sarili mo. Parang ikaw din kasi gumagawa ng sarili mong multo. So, try to release it talaga, no. Ipag-pray mo yan kasi talagang merong nagdidikta sa'yo. Meron talagang, parang, alam mo, pakiramdam ko dito, meron din something sa'yo na spiritually na merong, sige na nga, sasabihin ko na, yung ex mo, medyo parang ginagawan ka na hindi maganda spiritually, Pero, dito sa Phoenix Rising is nakikita ko dito na parang ikaw mismo is alam mo kung paano kontrolin yan. Kasi nga, you have the power, no, and connections, no, to talk to God, no. Kaya, binigay sa iyo yung soulmate mo. So, kaya, kahit na anong manipula sa iyo niya na para sirain mo ang sarili mo is hindi magtatagumpay yan kasi you have the power, no, to control it. Nakakagigil tong ex mo, ha. May samangkok pa. Okay, pingi pa ako ng isang card. Bigyan nyo pa po ako ng isang card for the collective. Thank you po. Isa na lang po. One more time. One more chance pala yun. Okay, wait. Wait a minute. Kaping mainit. Okay, so parang yun lang ang gusto sabihin sa'yo ng card mo, no? So, ay hindi, ito pa. Okay, patience. Okay, so self-sabotage, Phoenix Rising, and patience. Dito tayo sa second deck. Okay, so sinasabi nga dyan, ayun nga, no, na someone, or yung ex mo, no, is talagang nandyan. Okay, so meron akong candle magic na nakikita, no, na para sirain mo yung sarili mo. Ganon ang ginawang spell work sa'yo dito, no. So, dito is parang, alam mo yung hirap kang mag-adjust, hirap kang kalimutan siya, no, dahil nga dyan sa spell work na yan. Na parang, alam mo yun, parang gumagawa siya ng way na hindi mo para mapagtangkumpayan o hindi kayo magkasundo nitong nag-o-offer sa'yo ng true love. So, nagkakaroon ka ng trust issues, nilalason niya yung isip mo na parang sinasabi niya na lulukohin ka lang din yan, hindi kayo magtatagal niyan. Ganon. Okay? But then, alam mo yon, kailangan, nakikita ko dito na kailangan mong magpakatatag, no, and labanan ito. Kasi sa nakikita ko dito, you're with the divine, no, and sa nakikita ko dito is, nakokontrol mo kung ano man yung mga spell works na yan. No, you have the ability, no, to beat it, no, na kontrahin kung ano man yung mga spell works na yan, no? So all you have to do is to be patient, no, para matalo mo yan. Kasi once na nagkaroon ka nga ng spell work, is hindi naman ganun kadali yan tanggalin, especially sa gayuma, especially depende yan, no, pero yung sa'yo kasi is a candle magic lang. So CCO, kayang-kaya yan, okay? So, all you have to do is patience, no? Habaan mo pa ang pasensya mo, pero alam ko, collective, na kayang-kaya mo yan baklasin. Kung hindi mo man kayang baklasin yan, then that's the time na maghanap ka ng mga spiritual healer, no, na malapit sa'yo, or kung sino yung mga kakilala mo, na trusted mo. Please, again, make sure na ang lalapitan nyo po dito is yung mga legit. Okay? Kasi meron pong marami na pong naglabasa ng mga scammers ngayon. Gawa nga po na nagkalat ang mga orasyon, nagkalat ang mga kung ano-anong way kung paano po manggamot, no? So, make sure po na yung lalapitan nyo po na kung meron kang kakilala sa malapit or malapit sa inyo, may nag-refer sa inyo, make sure po na alamin nyo po muna kung talagang sila po is divine, na hindi po gumagawa ng kaliwa, kasi po pwede po kayo nagpapagamot, pero kung napagaling po kayo sa isang, kung pumunta kayo doon na masakit lang ang ulo nyo,
Pag alis nyo po niyan, sasakit naman ang paa nyo. Babalik na naman po kayo sa kanya. Pagka nagpagaling pa yung paa nyo, masakit na naman ang ipin mo. Babalik na naman po kayo sa kanya. Dadagdagan po yung sakit nyo. Pero siya lang po na siya po ang magpapagaling sa inyo. No? Make sure po na napapagaling po kayo ng mga ng gagamot sa inyo. Okay? So, wag po kayong magpadala sa mga buyo-buyo, yung mga sabi-sabi, no? Make sure po na may napatunayan na rin po itong mga healers na pupuntahan nyo. Okay? So, dito naman po tayo sa tarot. Parang konti nga lang yung ating konti lang yung ating reading. Yung minutes. Yung oras. Sorry. O, diba? Nakapagpahinga lang po ako ng konti kahit umariba ako kanina. Pahinga lang ng konti. Then, sasend na po ako ng message sa inyo. Diba? Okay, so titingnan naman natin ngayon kung ano po ang magiging outcome, no, ng nangyari na nalaman mo na yung divine timing is binigay na sa'yo, na ang soulmate mo is binigay sa'yo, but then kaya pala hindi ka makapag-release or may trust issues ka dahil ginagayuma ka, no? Merong love spell na ginagawa ang ex mo, no? Para hindi ka maka move on, no? Parang nakastuck ka lang sa kanya. Wow. Can't you see? Do you see? What I see? It's the lover. The lovers. It's the lovers. O, diba? So, ibig sabihin yan, ay, ang dami. Sabi ko, 3 lang eh. Okay. So, we have, diba, may the lovers ka. So, dito sa the lovers na to, is pinapakita dito na wala pong pwedeng sumabotahe sa pagmamahalan nyo. Kasi, hiningi mo kay God yan. So, meaning, pag binigay mo kay God at binigay sa'yo ni God yan, walang makakasira niyan. Okay? Walang makakasira niyan. Okay? So, all you have to do is pag-aralan mo kung paano mo ibibit yan. Kasi talagang ito is soulmate mo, no, na binigay nito, na kumbaga andyan yung guided kayo and protected kayo by the universe, no? So, dito is malabo na sirain to, nino man, especially ng tao. Hindi kayo pwede sirain. And now, all you have to do is to pag-aralan kung paano yung right way or moves, no? Or paano mo aalagaan yan, no? And paano mo talaga totally tatanggalin kung ano man yung binigay sa yung spell nitong ex mo, no? So, ito kasi is parang sinasabi dito na mag-pray ka, no, with the help of the water, no? Parang kailangan mong dasalan ng water or parang may something yung healer na ipaiinom sa'yo sa pamamagitan ng tubig para masira yung gayuma na yan. Okay? And pag nasira na yung gayuma na yan, itong partner mo na to is magkakaroon na kayo nitong 10 of cups na to, which is a happy family, a happy love life, blissful family. Okay? So we have the King of Swords, no? Sinasabi dito sa King of Swords na you have the authority to do it, no? Na to beat them, no? To kill them or to break the love spell, no? Meron ka. So may kakayanan ka talaga dito na